So itong si Yusek Bersamin, pumunta sa bahay ni Congressman Leviste kasama ang mga lawyer niya at nag-execute ng affidavit. At kasama dito yung video screen captures of his messages. So siya nagpunta, And siya pang nagpunta kay Congressman Leviste siya pang nagpunta kay na may Congressman dala-dala ng Leviste. mga abogado. Una sa lahat, gusto ho muna nating palakpakan itong si Attorney Ferdy Topacio. Dahil ho sa kanya, nailalagay sa tama nilang kalagyan yung mga individual na umaastang abogado gayong hindi naman. Kagaya na lamang ho nitong si Tuta Soto. Mantakin nyo ho mga kababayan, siya pa ho ang merong lakas ng loob na magsabi na unfamiliar itong si Justice Leonen sa rules ng Kongreso. Palakpakan ho natin mga kababayan. Kaya sinoplak ho siya nitong si Attorney Rowena Guanzon. Hindi ho fake news yan ha. Galing ho yan kay Attorney Rowena Guanzon. Nakita ho natin sa kanyang pahina ang post na yan. Pero bago yan mga kababayan, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ano ho bang sabi nitong si Tuta Soto? Nagsalita na ho kasi itong si Justice Leonen at ika nga kinlaro ho nila o nagbigay ho siya ng mga punto de vista doon sa mga hindi pabor at pabor doon sa mga ilinalabas na desisyon ng Korte Suprema. At napakalinaw naman noon ang pinapatamaan doon yung mga bidabidang senador diyan sa Senado. Ang sabi ho ni Soto, unfamiliar si Justice Leonen sa rules ng Kongreso. Ano bang sabi nitong si Atty. Rowena Guanzon? Si Justice Leonen pa talaga ang unfamiliar. Na ang galing-galing sumulat ng mga desisyon. Nagdinyan sa UP College of Law. At 14 years ng justice ng Korte Suprema. Palakpakan ho natin. Di ba? Napakalayo naman ho mga kababayan. Hindi pong ang saklap naman ho na para sabihin nitong si Juan Bol na unfamiliar itong 14 years ng justice dyan sa Korte Suprema, gayong ikaw hindi ka naman abogado. Ang pinangangalandakan ho kasi nitong si Tuta Soto, namuti na lang ang buhok niya dyan sa Senado, kaya kabisadong-kabisado niya rules, kabisado niya pagmamaniobra, kabisado niya ang kalakaran, pati pag nanakaw siguro, kabisado na ng mama na yan. Namuti na lang ho ang buhok niya dyan sa Senado Di ba? Siguro doon sa aspeto na yun, kabisado niya, pero para pangaralan mo, itong si Justice Leonen dahil lamang hindi kayo sang-ayon sa mga desisyon na ilinalabas ng Korte Suprema, iumpog mo sarili mo sa bato tapos magkapi ka. Tuta Soto. Sa gayong paraan, sa tingin ho natin kahit paano matatauhan itong mama na to. Eto mga kababayan, rumekta na ho tayo dito kay Attorney Ferdy Topacio. Ito ho yung tagpo na kung saan inihain na yung petisyon kaugnay doon sa mga kadaldalan nitong si Tuta Soto indirect contempt ang inihain na petisyon diyan sa Korte Suprema para dito kay Tuta Soto. Pakinggan natin itong mga kababayan. Po namin mga petitioner kasama ng aming abogado si Attorney Jose Arturo Topacio III sapagkat para po sa amin ay yun pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to demean, destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, na sasabihin niya mas magaling pa ang first year law student kaysa sa mga mahistrado ng Korte Suprema. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, para po, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto katulad ng sinasabi ng iba. He's free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin sapagkat the Supreme Court
being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwedeng Wala eh. Ang problema kasi para silang mga batang pag nagmamaktol kailangan pagbigyan. Kung anong gusto dapat yun ang masusunod. Yan ang problema dito kay Natuta Soto. Kaya ngayong mga panahon na to, hindi ho tayo magtataka kung ang approval at trust rating ng Senado lalagapak dahil dyan sa mga gagawa na yan itong si Tuta Soto. Di na ho tayo dyan magtataka mga kababayan. bastusin na lang. Hindi naman po binabastos ng Supreme Court ang Senado o ang mababang kapulungan. So, what the Senate President is doing is totally uncalled for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan sa ilalim ng konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Hindi po dapat ganyanin. The power of judicial review po ito. Po namin mga petitioner. Malinaw ho yun mga kababayan. At napapanahon na nga para mabigyan na itong si Tuta Soto. Nga para hindi na kakalabas pa lang ng desisyon, hindi pa nagiinit, di pa nga nagsasalita yung mga eksperto. Nagpatiyo na ka na naman. Bakit? Di ba? Para mailatag mo kagad yung mga punto de vista mo at makita ng ating mga kababayan na kung galing nitong si Tuta Soto Ganyan ho kasi yan si Tuta Soto. Gusto ho niya i-presenta sarili niya. Alam niya ang rules, mahusay siya dapat pakinggan. Pagka tinanggal siya, ibig sabihin ayaw na maayos ng mga kasama niya dyan sa Senado. Ayaw nila ng mahigpit na Senate President. Di ba? Ganyan ho mag-framing yung mama na yan. Kaya mag-ingat ho kayo pag nagsasalita yan. Punta na ho tayo dito kay Ma'am Pinky Web Agenda. Kaya si ano na naman ito, si Congressman Tino, di ba? Pambihira talaga itong si Congressman Tino. Hindi matigil. Alam naman natin na ibigay nyo na kasi gusto ni Tino. Bihira kayo. Game. Party List Representative Antonio Tino. Congressman, this is Pinky. Magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi Pinky. Magandang gabi sa mga tagapanood. Congressman, saan at papaano po niyo nakuha itong umano'y text exchanges between the President and yung sinabi mo nga kaninang runner, alleged bagman na si Adrian Bersamin? Well, si Congressman Leviste ang unang nag-approach sa akin. Now, this was a day before we filed the impeachment complaint against the President. He asked for a meeting, tapos pinakita niya yung mga screen captured video of the exchange of messages, signal messages ito. So mukhang phone ito ni Adrian Bersamin in a screen cap video. Tapos the video is scrolling through the messages between the two from December 2024 to July 2025. No? So unang pinakita yan ni Congressman Leviste, and then afterwards he asked that it be shown to others. So eventually mga 5 kami na pinakitaan niya through in a series of meetings kasama si Congressman Erice doon and Congresswoman Rene Co. I won't mention the others kasi wala naman akong pahintulot pa na banggitin yung pangalan nila. Series ng mga meeting ito, and it went on until last weekend. No, this is Sunday, the day before the Justice Committee committee report would be discussed in plenary, Monday and Tuesday yon, no? So, ang usapan talaga doon ay supposedly ilalabas na niya at that time yung kanyang mga hawak na ebidensya, but at the very last minute umatras siya. Si Congressman Leviste. Si Congressman Leviste. And that's when I decided, well, ayaw pong ilabas yan, pero hindi naman pwedeng, upuan lang yan. No, this is too important. So I decided to put it on record na merong ganitong ebidensya and several individuals are in possession of this. So that includes Congressman Leviste, of course, si Adrian Bersamin mismo, and another individual, mayor, a local government, the mayor of Taal. The mayor of? Taal. Na
malapit sa mga bersamin. I see. Paano daw nakuha ni Congressman Leviste itong video ng text exchanges umano ng Pangulo at ni Yusek Bersamin, sir? Well, of course, kasama yan sa tinanong namin. And apparently what triggered it was what was in your report. Yung statement ni Senator Ping Lacson last November na may mga individual daw na gumamit lang ng pangalan ng Pangulo para makakuha ng mga kickback. Opo. So this is in reference to Yusek Bernardo and 8 billion that he says he delivered for the President. No, tapos pinangalanan na binigay ito kay Yusek Olaybar at kay Yusek Bersamin. So that apparently triggered, natakot sila na sila ang didiinan. So itong si Yusek Bersamin pumunta sa bahay ni Congressman Leviste kasama ang mga lawyer niya at nag-execute ng affidavit. At kasama dito yung video screen captures of his messages. So siya ang nagpunta. And Congress, Siya opo, pa ang nagpunta kay Congressman Leviste siya pa ang nagpunta kay na may Congressman dala-dala ng Leviste. mga abogado. Opo, at pinakita ni Congressman Leviste sa amin yung CCTV footage sa residence nila, bahay ni Nako! Leviste yun. So CCTV footage of Siyempre, meron hong timestamp yun, no? Mahirap pa sinungalingan ho yun, mga kababayan. May timestamp yan. O, yung mga metadata niyan, hindi pwedeng pa sinungalingan yan. Baka pati doon nagpipicturan sila ng mga gadget nitong si Congressman Leviste. Ano ho yun? Madaling ma-authenticate yun kasi nagpunta mismo yung may-ari ng device doon sa sinasabing source nitong mga nitong mga dokumento na to. Bersamin Dito si Marcos Jr. coming in and then eventually going out with the two of them. So, Okay. So now, Meron siyang, kumbaga, Congressman, may resibo siya nung May- pinakita niya sa inyo ito. may resibo po, no? At the question is bakit tumakbo si Yeah, that's my Bersamin next kay question. Leviste? Why to Congressman Well, Leviste? Ano po ang teorya doon? You'll have to ask the two of them that, no? So I don't know myself, no? Pero I suppose there are connections between the Legarda, Leviste, and the Bersamins, no? So again, I'm not in the best position to answer that. Ngayon po naalala ko yung sinabi ni Congressman Leviste, hindi ho ba nagpaalam siya sa House na pupunta siya Bida-bida kasi itong si itong si Tuta Soto ginagamit daw nung iba kasi 'di ba pag ang ginagamit yung Bersamin at Trajib Olivar. Ngayon etong Bersamin nagpunta kay teka lang, ba't mapunta na sa amin ng bola? Utusan lang naman kami dito. sa bira. napakaraming bansa. Magli-leave po siya ng halos 6 na buwan. Did this have anything to do with that? Because he was actually saying that sinabihan siya na mabuti pang umalis na lang siya. Did he say anything about that? Yes, yun din ang sinabi niya, no, na may mga kumakausap daw sa kanya na wag nang ilabas pa yung mga sinasabi rin kasi ni Congressman Leviste that he is in possession of some information, no? So sinasabihan na daw siya na hindi, no? And he is also still in communication with Adrian Bersamin himself. So yun, apparently I think umalis nga si Congressman Leviste just, if I'm not mistaken, today. But prior to that, ay nag-iwan na siya ng ng ebidensya supposed to be for him. I mean, before leaving, he left something. Hindi ho ba? Well, he left something, pero ako nga, ang hamon namin sa kanya all throughout, from the time he first contacted me, is kailangan ilabas mo yan, no? And in fact, I also pointed out to him, marami nang nagke-question sa credibility at motibo mo. Opo. Dahil palagi mong sinasabi, meron kang mga hawak na information from the
Cabral files, and now this. So, you know, Okay. maraming nagke-question sa credibility mo. No, I am well aware of that, but why did I choose to make a speech about it in Congress? Nakita ko yung pinakita niya at tingin ko credible That- and talagang matibay na ebidensya. So plain and simple, naniwala ho talaga kayo sa kanya. That's why you obviously. Opo. Para po sa inyo, doon sa mga, it's just really supposed to be a text exchange between Yusek, Adrian, Bersamin, and the President. No one else, sir. Yung pinakita po niya sa inyo. No one else. No one Okay. else. Dalawa lang yon. And Dalawa lang. meron doon po kanina sa report ni Joan na kanyang bahagi ng kanyang report. Ano ho doon sa pinaka ilan ho bang, I'm sure madami-dami po yung text exchanges. Which one was the strongest, you think, na nagdidiin po kay Pangulo? One was yung March 24, 2025 na text ni Adrian Bersamin na kompleto na raw yung delivery ng 7.122 billion. At magpo-provide siya ng computations for this. At ang sagot ng Pangulo doon is V good, Okay. meaning very good. No? And then the other one is yung text nga dated July 10, 2025, where Adrian says na may i-deliver na cash na something like 2 billion to the Opo. Nara residents in Forbes. Opo. At ang instruction ang sabi ng Pangulo ay sasabihan ko si June Baris. So, why I think they're important? Kasi nga, the first one confirms yung delivery of the Bernardo 8 billion. Delivery, Yun po ang pinanggagalingan nito. Opo, yun ang pinanggalingan at alam ng Pangulo, in-acknowledge ng Pangulo. No? So in other words, na-kompleto na yung kwento. In-acknowledge yung bangag. No, yung Kasi ang lumalabas doon sa kwento ni Yusek Bernardo, Congressman, balikan lang po natin para to refresh everyone's memory, is that supposed to be nag-utos daw umano ang Pangulo Apo. ng 100 billion na insertion, Yes. di ho ba sa budget? From, nandun pa po si DBM Secretary Mina Pangandaman, etc. Tapos sinabi pa na tumawag kayo, di ba, ganun yun yun yung Yes. kay Zaldico na allegation. Pero ang lumabas ho kasi na parang kumita dito, at the end of that really, were two people. Hindi ho ba? Supposed to be si Trigiv Olaivar Trigiv. at si Adrian Bersamin. Kasi ito po yung nagpunta sila sa Wala kayang tanong doon kay Adrian Bersamin. Kaugnay doon sa na yon. Ay walang tanong kay Trey sa Bolivar. parking lot ng Diamond isang Hotel. hotel, ng Diamond Hotel, at meron pa daw armored car kung saan dinala yung mga pera. So ang sinasabi Okay. niyo po, yung mga yon ay indicative na hindi sa kanila napunta yon, kundi sa Pangulo. yes, yun ang kaya sinabi ko, nakompleto na yung kwento. No? Inamin ni Bernardo, yung sa 100 billion insertions, 52 billion of that he personally handled. So he collected 8 billion in commitments or kickbacks from the contractors. Tapos dineliver niya kay Trigiv Olaivar using armored cars. At lumalabas ngayon, nakompleto na. Kasi the question then was, okay, ano nangyari nung tinanggap na ni Trigiv? Binulsa ba niya? At wala nang nag-pursue nung point na yon. But now, it appears, so si Trigiv binigay kay Adrian, and Adrian is the one who directly reports to the President. Kaya sinabi ko, siya yung runner, bagman, and disbursing officer. Pero nandun po tayo doon ng sa it Pangulo. appears. Doon po tayo doon sa it appears from Trigiv ay ibinigay, tama ho ba? From Trigiv, it appears, ang sabi niya ibinigay Opo. kay Bersamin. Mm-mm. Kasi kung balikan naman po na From Trigib, pasa kay Bersamin, tapos Bersamin, pasa kay Marcos Jr. Okay, malinaw. natin yung Senate hearing, Maigi hindi na mo ba nandun si nagkakalinaw. Trigiv Olaivar? Di ba he completely denied? He totally denied it. Complete denial of the denial. allegation of Yusek Bernardo. And Bernardo was there, and Bernardo said naman, I stand by everything that I said Alright. in my affidavit.
So he said, she said na. Opo. Congressman, what do you expect to happen from here on? Well, we expect that at least one, let us hear from Adrian Bersamin. No, among all of those named, no, siya yung talagang never natin narinig. No? Sinibak siya sa Malacanang tapos wala na tayong narinig sa kanya. Wala na, tapos na. No, talagang naka-lockdown siya. And now I understand why. No, dahil susi talaga ang Okay. papel niya rito. So, imbestigahan si Adrian Bersamin. No? Kung hindi ito kaya ng Blue Ribbon Committee, we hope that the Blue Ribbon Committee will do it. Senator Lacson says he was the one who first talked about the 8 billion delivery of Alright. Bernardo. And the Ombudsman. No? So, kailangan ding imbestigahan ng Ombudsman. Opo. Simple lang naman eh. Itanong siya kung totoo ba itong exchanges Okay. na ito. I-deny ba niya ito? And so Congressman, on. last question. Otherwise, opo. Would you know if Adrian Bersamin is willing to talk? I wouldn't know. No? Pero, Wala akong sinabi si Congressman Leviste. Oo. Well, ang sinabi niya ay nakikiusap si Adrian Bersamin na wag ilabas ni Congressman Leviste yung mga information niya. This was at the time when we were talking about revealing this information. Okay. He didn't want this revealed. Paano yan? Kasi itong ang trip nito mga siraulo na to, di ba? Pagka screenshot lang na ganyan, gusto nila patotohanan itong si Bersamin. Ganyan yan eh. Dapat panumbaan ni Bersamin yan. Ibigay sa ombudsman yan. Di ba ganun trip nila? Ngayon, pag nagkataon, nagurgur itong si Bersamin, nagpunta ng Calderiela region yan, di ba? Nagpunta ng Marcos Highway, Cannon Road yan, wala na. Ang mangyayari ho, yung mga screenshot na yan, pawang mga screenshot na lamang. Bakit? Wala nang magpapatotoo. Bakit? Wala na si Bersamin. Parang Cabral Files lang ho yan. Hindi ho tayo magtataka bukas makalawa kung itong si Adrian Bersamin hindi na rin ho natin siya mahagilap. Plain and He did simple. not want it All right. revealed. Let's see what happens from here on. Maraming salamat po sa inyong oras. At Teachers Party Ayun na nga mga kababayan, na lipat naman ho tayo dito kay dito ho tayo sa mga idolo. Palakpakan ho muna natin yung ating mga idolo. Third floor studio, kung matagal-tagal na ho natin di na gagawa na reaction video tong mga mga iniidolo natin dyan. Itong si Boss Marlon at itong si Madam Pamela ang ating re-reakan. Napakarami po ho ng pasakalin nito. Anong oras sila nag-umpisa dito? Pagkatapos ho ng 16 minutes, doon pa lang ho sila nag-umpisa sa issue. Pambihira. Pagpasok, rat-rat ka agad. Daming shoutout Hindi naman natin maiwasan yan pagka live talaga. Yan ang problema pagka live. Pag may nag-comment dyan at hindi mo pinansin, pero nag-comment din naman tayo dyan kasi yung presensya natin sa kanilang live talagang suportado natin. Suportado naman ho natin lahat ng mga nagbablog. Pinapanood ho natin yan. Yung mga, yung mga social, yung mga political analyst. Tayo di naman analyst. Political observer lang tayo. Ito political Ito political analyst na malalato. Pero yung malupit talaga yun. Si Boss Marlon magaling yan. Boss, kumusta na? Boss natin yan, si Boss Marlon. Hello, re-recta na ho tayo, game. Hindi ba balikan. Namayat itong si Madam Pam. Ayun, tignan nyo naman yan. Yung mukha na yan. Mukha pa lang, anak ng tokwa. Diba? Mukha pa Tingnan lang. natin itong sa Rappler, no? Una nating nakita itong balitang to na sinasabi ng Rappler na meron silang nakita, pero tama ba, hindi sila nabigyan ng kopya kung saan merong exchange ng conversation between allegedly Marcos Jr. and Adrian Bersamin, wherein Adrian Bersamin expressed that time of the conversation na ihahatid niya yung ganitong halaga papunta kay Marcos sa isang lugar which is in Nara. And then ang reply di umano ng isang alleged na Marcos na nag-reply doon kay Adrian. Subscribe po kayo dyan sa mga idolo natin na yan. Talagang pagka sila sumalansan sa issue, walang katulad. Tayo naman ho, kumbaga lang tayo dito
wala ho tayo sa kalinggingan ng dalawang idolo natin na yan. Kung pagdating sa pag-aanalisa at matalas na pagkilati sa mga issue sa ating bansa, ano lang naman ho tayo, nandun tayo sa pinakababa ng food chain ni Ganga. Sila ho yung pinaka nasa taas yan, mga banateros, mga third floor studio. Panoorin nyo na ho muna lahat. Ihuli nyo na ho ako. Diba? Ako na ho pinakauli. Una nyo na lahat yan. Panoorin nyo na siya. And Bersamin, allegedly na rin, no, na o sige, ime-message ko si June Baris. And well, let's not mention the other person, no, dahil naging mabait, in fairness to that guy, naging mabait sa akin yan, doon sa HQ. Sobrang bait sa akin yan. However, dito sa malalaking mga taong to, mga malalaking pangalan, meron palang resibo, Marlon, eh. May resibo pala ng ganyang transaksyon. Bakit humantong sa dismissal naman ng impeachment case ni Bongbong Marcos? Bakit? Tama ka, Pam. Tama ka. Ako naman nung una, kung na kay Lebiste yan, dapat nilabas mo na. Anong dahilan na tiniipit mo yan? Ako sa tingin ko, ano yan kumbaga bargaining chip niya yan di ba? Kung ano-anong kabalbal ang ginawa ng administrasyon sa kanya, kung anong investigasyon, multang bilyon-bilyon, sige, multahin niyo ako, anak ng tao ko, guguluhin ko ang gobyerno ni Marcos Jr. Bargaining chip niya. Siyempre, di ba? Naiintindihan ko na dapat talaga ngayong mga panahon na to, yung mga pansariling interes, hindi dapat yan ang mauna. Dapat mauna ngayong mga panahon na to, yung interes ng sambayan ng Pilipino. Tayo siyang ayon na dapat ilabas niya na yan. Pero doon sa ika nga, kumbaga abutin din natin yung bata. Bata ho yan Tinatakot siya, napapatayin siya, gugurgurin siya, pahihirapan siya, di ba? Kaya nga naglib na siya ng ilang araw Pagkalipad niya, nag-iwan siya ng text message na kung saan isang linggo na ho natin kulang-kulang isang linggo na ho natin pinag-uusapan. Di ba, tinitingala ka nga ngayon ng sambayan ng Pilipino. Kasi kahit sa mura mong edad, bilang isang bagitong kongresista, nakikita yung pagiging maysog mo. Nakikita yung pagiging matapang mo. Correct. At ang tingin sa'yo, Tama. napaka maprinsipyo mo. What's holding you back at ayaw mong ilabas yung resibo niya? What's holding him back? The first question here is, why did you say yes to going out of the country for a vacation, a long vacation nang meron kang binitin sa aming mga Pilipino na inaasahan namin sana na magiging sagot sa mga tanong at maaaring sana naging nakapagpatwid ng mga direksyon ngayon pagdating sa pagdinig ng mga kaso na kagaya ng impeachment ni Bongbong Marcos. Sa tingin niyo ba mga kababayan, magiging sapat yung kumbaga ilagay natin yung realidad. 'Di ba? Oo, merong mga ganyang klaseng mga dokumento, merong mga ganyang klaseng screenshot, pero hindi ibig sabihin na magtutuloy-tuloy ang impeachment ni Marcos Jr. Yung impeachment na yan, ilinagay yan dyan, kahit na makabayan pa nag-file yan, ilinagay yan dyan para talagang gamitin ng administrasyon. Una sa lahat, yung one-year bar rule. Pangalawa, yan ang ginagamit na pangsagot ni Auntie Claire pagka tinatanong siya doon sa mga ipinupukol na kontrobersya kay Marcos Jr. Kita nyo naman ibinasura ng Justice Committee dyan sa House of Representatives yung mga impeachment complaint na isinampa dito kay mahal na Pangulong Marcos. Di ba? Ganun yun Di ba? Sa tingin nyo, disadvantage sa kanila dahil na-file yung impeachment. Hindi. Ginamit pa nila para sa advantage nila. Ginamit pa nila para pang-divert, pang-ilag, pang-salag doon sa mga ibinabatong aligasyon ngayon kay Marcos Jr. Pero ito sigurado dito at walang kasinungalingan. Si Marcos Jr. ay nangangayayat ngayong mga panahon na to. And now, na-dismiss yan because we all know, we were told na it was explained well also by Attorney Powa Marlon na impeachment is a political move. Diba? Also, Attorney Vic Rodriguez, he keeps saying na it's a political move. And yung mga alyansa o kaalyado ni Bongbong Marcos sa Kongreso, gumawa nga ng political decision na si Marcos hindi impeachable yung mga offenses na ina-allege sa kanya. And now,
yung kay Vice President Sara Duterte, Marlon, no? How many days since it was received by the Office of the Secretary General? And the same day it was received, we are assuming that it was already endorsed to the Office of the House Speaker. 1 week na, ha? Last day ngayon ng opisina ng gobyerno, lalo sa Kongreso. Tapos Friday, and then we're into the weekend, Marlon. So, hanggang ngayon, hindi inendorso at isinama sa, ano yun? Official business of, ano yun? Yung sa business schedule, no? Hindi man binaba ni Speaker papunta sa Justice Committee. Tama ba? Yeah, tama. Ano ang ating assumption dito? Tayo ba ay nagpapapresyo, mga respetadong congressman dyan? Ano bang hinihintay natin na padulas dyan para because we want this to we want to get this over and done with. 'Di ba? Kasi kagaya ng laging sinasabi ni Vice President Sara Duterte, maraming dapat pagtuunan ng pansin. Sana matapos na 'tong mga 'to. Handa siyang humarap sa trial. Pero anong ginagawa ng mga taong to? Sila ang namumulitika. Sila ang mga wala sa wisyo. Tapos yung taong ka-impeach, Marlon, dinismiss ninyo yung mga kaso. Saan tayo pupulutin bilang isang bansa kung ganyan tayo? Diba? At ito pang text conversation. Yan ang sinasabi ko huwag niyong galitin itong si Madam Pam. Ginagalit na. Huwag niyong galitin. Naniniwala ako na transcribe to o na screenshot to. Di ba? And kung papalalimin yung investigasyon patungkol dito, magkakaalaman na matibay yung hawak na ebidensya ng isang libiste. At kung totoo yung sinasabi ni Congressman Tino, Marlon, na si Leviste ay may hawak na sworn affidavit naman mula kay Bersamin. Hindi ko alam kung hindi ko lang na-gets kung sino Bersamin. Is it Lucas Bersamin or the younger Bersamin? Younger Bersamin sa Ano yung naman ng affidavit, Pam? Hindi ko masyadong nag-grasp dun sa report ng Rappler or dun sa sa video ni Tino, but there was that and they saw it but they did not get a copy. So Remember, nung tinanggal ang isang Lucas Bersamin bilang executive secretary, hindi maganda naging dahilan. Hindi maganda yung pamamaraan ng pagsibak sa kanya. Di ba? Ang nag-announce ay si yung babaeng palengkera. Tapos yung pala ang nagsabi, ang tumawag kay Lucas Bersamin na iwan na niya yung pagiging DS niya ay isang oligarko. Balagbag. pribado to, Balagbag. hindi ito Pribado nasa to. ulan, di ba? Para Marlon, for Lucas Bersamin to be told to exit, it should be someone higher than his position. And Tama. Di ba? Tama. Dapat marinig mo yan sa principal mo. Sino ba principal mo? Di ba si Marcos? Tama, and huwag natin kalimutan hindi ka lang basta executive secretary. Dati kang Supreme Court Chief Justice. Ngayon, nung lumabas yung pangalan niya, lumabas din ang pangalan ng apo niya, si Adrian, nagsalita siya na bineltahan niya yung babaeng palengkera, di ba? Tapos, nagkaroon ng pag-uusap ang Marcos Jr. at si Bersamin. Pagtapos nun, nawala na yung issue. So nagkasundo ba na, sige na, ano ba to? Nagkasundo o nanaig ba yung pananakot o pagbabanta? Ito yung iniisip ng taong bayan na posible bang nagbanta ang isang Lucas Bersamin na subukan yung ilabas ang anomalya na kinasasangkutan naming maglolo. Marami rin akong ibubunyag laban sa inyo. At dahil nga nag-usap, ngayon tahimik na sila. Sabi ni 6988 Kid, yung younger Bersamin ng may affidavit, may CCTV pangaraw ng pirmahan. Di ba? Yun. Imaginein naman natin ng mamayang Pilipino kung ano yung hustisyang nawala sa atin dahil sa kalukuhan at dahil sa politika na meron ng mga kaalyado ni Marcos dyan sa lower house, dyan sa Kongreso, dyan sa komite na pinangungunuhan ng isang Luistro.
no? Ano pangalan ni Luistro? Ayan, ni Luistro, no? Oo. Na bagong kasal ha, best wishes madam. Talaga? Nag-renew yata si na. Renewal of vows. So, akala ko bagong, okay. Oo. Sa lahat naman ng meron ng kalukuhan yung asawa mo, ni-renew mo pa yung sa'yo. Makakalaya ka na, binalikan mo pa. Parang may kaibigan ng ganyan. Salbahe. Alam mo, Pam, yung binabanggit mo sa impeachment, wala na yun eh. Anong salbahe? Yung mga katagang salbahe, hindi sapat dyan sa Madam Pamir. Talagang salbahe yan. Sukdulan ng pagiging salbahe. Joke lang, mabait yan. Mabait yan, joke lang yan, joke lang. Magalit sa akin, ang hirap na. Patay na. At alam naman natin, yun talaga direction doon. Ibabaon nila. Ililibing nila yung impeachment complaint laban kay Marcos, no? Makikita na lang natin ngayon kung gaano kasinsero yung Congressman Tino. Congressman Tino, bilang kongresista, pwede kang mag-privilege speech, pwede kang humiling na magpatawag ng investigasyon patungkol dyan sa sinasabi mo na conversation sa pagitan ni Marcos at saka ni Batang Bersamin, or pwede mo ring hilingin. Pwede kang sumulat sa Blue Ribbon Committee na may ganitong impormasyon, Senator Ping Lacson, baka naman pwede mong paimbestigahan dyan sa committee mo. Ay, pero ewan ko, this is very trying hard of Ping Lacson, Marlon, to recover from all the criticisms na natatanggap niya. Dahil sa una nang nag-leak na mga Blue Ribbon Committee hearing reports, di ba? Nawala doon at hinahanap natin ang pangalan ng isang Martin Romualdez at ng isang Marcos Jr. Parang ang sabi niya ngayon, bibisitahin nila ngayon ang pagsasagawa muli ng pagsusuri or ng pagdinig na mabigyan naman ng recommendation for cases ba? Tama? Ang isang Marcos at Martin Romualdez. I'm not very sure of the proper yung verbatim, hindi ko alam, pero but the context is that titignan kung ano yung involvement this time around ng presidente. Bakit ngayon lang? Para mapahinuwa niya yung galit ng taong bayan. Kasi nung initial na lumabas yung partial investigation, Nawala. galit ng tao, di ba? And biglang binawi. At katunayan, 3 senador din ang bumawi sa ninagdaan nilang resolution. Pero Marlon tila, ang maganda namang nangyari ngayon ay for further investigation, muli, ang isang Villanueva, ang isang Jinggoy, at ang isang Chis Escudero instead of warrant na. Because doon nila na-weigh yung Marlon doon nila natimbang na wrong move and too personal yung ginagawa ni Ping Lacson, and it's unbecoming of a senator for the country. It seems as if he's just become a senator for the majority and senator for, we don't know kung sino yung principal niya, if he is for an oligarch or for the president. Or maybe the president is reporting to an oligarch. Iba pa rin yun. Hindi rin natin alam yun, di ba? Baka ganun din ang direksyon. Bakit natin nasasabi to? Nagpakitang gilas ka naman talaga ng pagiging weak mo. Kaya ka na, di ba? Kaya ka na ginagawang trumpo ng maraming tao. No, napapaikot-ikot ka sa mga desisyon na dapat ikaw ang gumagawa. Pero Pam, ang malungkot dito, may napakulong na kayong dating senador, kasama nyo sa Senado, na isa lamang sa binanggit na pangalan ng isang dating DPWH Undersecretary Bernardo. Naku. Na never Bakit? Blue Ribbon para magbigay ng side niya. Never napaupo si Bong Revilla sa Blue Ribbon Na para magbigay ng site, di ba? Yun. Bakit? Sa dinami-dami ng pangalan na single out ang isang Bong Revilla. At Ako. bakit sa mga ibang pangalan na binanggit, ayaw nyo nang laliman pa yung investigasyon.
huli, ginamit natin, what's holding you back? Diba? Anong dahilan? Ano ba talaga, kuya? And yun nga yung ano pa nagbago lang tayo. Gusto ko itanong to sa lahat, lalo kay Congressman Lipiste. Ano ba ang importante? Bayan muna o sarili? Di ba Marlon, lagi na Yun ang natin mabigat issue dun eh. yan. Na hindi Yun know talaga mabigat doon. Ano ba maimportante? Bayan muna o sarili? Etong si Congressman Libiste, wala. Meron siyang magulang. Wala pa siyang yung pamilya talaga na kagaya ng mga may anak na, may asawa. O, di ba? Ano yun eh, mas mahirap na sagutin yung tanong na yun eh. Pero itong si Congressman Libiste, hindi ko natin alam kung anong pinantatakot sa kanya. Kung ano man ang pinantatakot sa kanya, sa tingin ho natin, talaga sigurong nakakatakot yan. Kasi itong bata na to, napakalakas ng loob, napakatapang sa social media, at talagang ilinabas niya yung mga bagay-bagay na nung sinabi niya na ilalabas niya. Diba? Huwag niyo akong pilitin kasi ilalabas ko. Linabas nga ho niya mga kababayan. Ngayon, ang tanong dito, ano ho kaya ang klaseng pananakot ang ginawa sa kanya? Bakit mo pa hanggang sa ngayon? Talagang yung mga gustong marinig sa kanya na sambay ng Pilipino, hindi pa rin natin na. Kagaya na lamang itong pinakahuli, yung conversation. Hindi natin alam pagka balinabas siya, baka kasi mapanis Napapaisip tayo pagka yung tipong out of nowhere bigla niyang ilinabas, tapos na rin naman impeachment, tina-trigger na yung 1-year bar rule. Wala na rin naman Ang ibig natin sabihin, pag ba inilabas yan, anong magiging impact niyan? Para ba sa social media? Para ba mapanagot itong si Marcos Jr.? O kung sa anong kadahilanan pa man, di ba? Anong kaibahan na ang conversation na yan doon sa testimonya noong mismo naghatid ng pera kagaya nitong si Saldico? Saan ba, saang forum ba na pinakamagandang ilabas yung mga dokumento na yan? Ngayon kasi mga panahon na to, balita natin talagang malala daw ang sakit nitong si Marcos Jr. at hindi ho tayo, medyo nakikita natin parang meron ho talagang karga yung pagka sinasabi nila malalalagay nito si Marcos Jr. kasi talagang namayat ho siya. Diba? Partida, puro kabyar, puro steak, puro masasarap pagkain niya, pero pagka masarap ang pagkain mo tapos nangangayayat ka, may malaki problema mo. Diba? Iba naman ho yung nagpapapayat. Base naman dito kay Marcos Jr., di naman ho siya nagpapapayat. Talagang nagpapataba para ipakita niya na healthy siya sa sambayan ng Pilipino Pero ngayong mga panahon na to, nakikita ho talaga natin na nangangayayat. No? Ngayon, kung sakali bang ilabas yan itong si Congressman Libiste, para saan? Para malaman na sambayan ng Pilipino. Kumbaga, inihiwalay ko ang sarili ko dito sa ating mga kaibigan. Para hindi lang isang side yung kwentuhan di ba? Ang kulitan natin. Kasi marami na tayong narinig na-expose, meron na nagurgur, meron na tumalon sa kung saan pa man, nagpunta ng Portugal o kung ano pa man. Marami na nangyari dito sa issue na to. Yung paglalabas ng conversation na yan, ngayon ba ang pinaka-perfect? Ito ba yung timing na hinihintay natin? At ang makakasagot niyan, walang iba kung hindi si Madam Pamela. Sino ba naman tayo para sumagot niyan? Yan pinakamalupit, di ba? Hindi kayo pwedeng maglabas ng isang bagay na ipangkakamon nyo lang. Hindi pwedeng yung mga mahalagang informasyon na yan that is of national concern, hindi ito pwedeng pang showbiz chika lang. Hindi ito pwedeng pang, anong tawag doon? Blind item lang. Hindi ito pwedeng ganyan na yung ikabibigay mo ng hustisya sa mga nawala dahil nasalanta ng baha sa Bulacan, sa Cebu, sa kung saan parte man ng bansa pa, ibigay nyo sa amin ang hustisya. Hindi nyo siya pwedeng buto na pinangkakamon sa amin na habol. Diba? Hindi pwedeng ganun Tama ka, Pam. Yung BP, handa itong si BP Sara. Maganda ka, VP, handa. Kailangan natin itong si BP Sara na maging healthy. Healthy. Ano mang oras pwede maging presidente si BP Sara? Tandaan niyo ho yan mga kababayan. Ano mang oras sa susunod na 3 buwan, ano mang oras pwede maging presidente si BP Sara? Kaya minamadali nila impeachment. pag-come on, yung pang-blind item, bigyan lang ako 2 halimbawa, outright. Yung 15 kontratista na pinangalanan ng isang Bongbong Marcos. Bakit isang kontratista lang ang pinakulong? Bakit Diskaya lamang? Yung 67 contractors, asa na yun, Senator Ping Lacson? Bakit nawala na yun?
Ganun ba? Yung yung mga contractors, nasa na? Marami, Pangalanan mo na. 67? Bira. 67, Ilabas correct mo nyo na, ako. wala nang pinalalagay. Baka mali ako yung numero pa. Pero may mga binanggit na contractors ang isang Senator Ping Lacson. Nasaan na yun? Di ba? Actually, maraming nawawala. Kami na pangandaman. We never heard of Correct, di ba? money bunuan na labas-pasok na sa bansa, ha? Hindi nga natin alam nung siya ay humarap sa Blue Ribbon Committee hearing, kung siya ba ay nakalabas ng muni ng bansa, ha? Hindi Yeah. natin alam yan. Tapos, ang Adrian Bersamin, meron sigurong feeler to na binibigay, no? Na finifeed sa mga kung kanino siya makaka-relate. Maaring dahil medyo kaedaran niya ang Leandro Leviste, baka doon siya nag-send ng feeler. And of course, we're very much hoping that former ES Lucas Bersamin, kapag siya ang nagsalita, kagaya ng mga salitang meron ang isang dating ES din na si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang mga libro, walang pwedeng magsabing hindi yan totoo. Lalong-lalo na inabot na tayo ng ilang taon na ang Kingmaker book, Marlon, ni isa wala silang dinidebang dahil alam nilang totoo lahat ng nakasulat. At alam nila, may resibo ang isang Attorney Vic Rodriguez. Okay, ES Bersamin, no? Chief Justice, CJ, apo mo na yan. Masakit para sa isang lolo na makaladkad ang apo mo, higit lalo, paborito mong apo ito. Ipagtanggol mo. At alam natin, bilang dating Chief Justice, sasabihin yan, demanda nyo na lang kami. Hindi, patunayan nyo. Ha? Kasi ang direksyon, unahan nyo na to. Ang direksyon, ilalaglag na kayo. Correct. Napakasarap po ng ating kwentuhan. Punta lang ho kayo diyan sa diyan sa third floor studio para maituloy niyo yung na yan. Yan ang pinakauling uling video nila, uling live nila ha. Marcos Jr. at Adrian Bersamin may resibo ng kickback. Puntahan niyo ho yung video na yan. Nasa na ho tayo? Nasa 32-minute mark. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.